Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Kumusta ang ating pagdiriwang sa pagsalubong natin sa bagong taon? Bagong taon, 2024. Naway naging masaya kayong lahat. Sana ang inyong mga hangarin, ang inyong mga pangarap sa buong taong ito ay makamtan ninyo, makamit ninyo sa pamamagitan ng inyong pagsisikap. Napakagandang tingnan na sa likod ng ating mga maraming pinagkakaabalahan ay hindi natin nakalimutan na magnilay at magpasalamat palagi sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen. Ngayon ay gaya ng sinabi ko, nasa ikadalawang araw na tayo sa bagong taon, buwan ng Enero. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at hindi nyo ako iniwan sa mga pagninilay. Sa aking mga masigasig na sumusubaybay sa vlog na ito, kinikilala ko ang inyong pakikiisa sa layunin na maipaabot ang pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala sa pamamagitan ng inyong pag-share, pagbabahagi ng vlog na ito sa kanila. Maraming salamat. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ng ating Ebanghilista, si San Juan, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 28. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Ang nilalaman ay tungkol sa patotoo ni Juan. Maraming mga tao ang naging saksi kung sa paanong paraan ni Juan inihanda ang komunidad. Palagi siyang sumisigaw na ihanda ninyo ang madadaanan ng Panginoon. Ituwid ang mga daan, patagin ang mga baku-bakong daan at upang sa gayon maganda at mapayapa at may buong kagalakan na masalubong natin ang pagdating ng ating hinihintay na tagapagligtas. Kaya nga, sa maraming ipinapahayag ni Juan, ang mga tao ay naguguluhan din. Kaya nga nagtanong sila, ikaw na ba ang Kristo na hinihintay namin? Kaya nga sabi ni Juan, hindi ako. Kung gayon, sino ka? Sabi niya, ikaw ba ay isa sa mga propeta? Sabi ni Juan, hindi. Ikaw ba ay si Elias? Sabi ni Juan, hindi. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, napakahalaga ng papel ni Juan Bautista. At palagi siyang pinagkakamalan ng mga tao na siya na ang hinihintay ng nakakarami. Kababa ang loob at taos-pusong tinanggap ni Juan at sinasabi na hindi siya. Posible siguro sa atin mas magandang pagnilayan natin ng mabuti. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang pagkakilala natin kay Kristo? Posible magtanong din tayo sa Kanya diretso, sino ka ba? Ang kasagutan sa ating mga tanong ay naririyan din sa ating araw-araw na pagkikisalamuha at pagtugon sa hamon ng buhay na ating nararanasan araw-araw, oras-oras. Ibig sabihin, ang ating mga karanasan mismo ay siyang magpatutuo ng pagkakilala natin kay Kristo. Tayo mismo, paano natin maipakita? Posible tanungin din natin ang ating sarili. Paano natin maipahayag ang ating pananampalataya? Diba? Minsan pag may isang tao na masalubong natin at hindi natin kilala, tinatanong natin, sino ka? Pero kung mayroon na tayong ideya at alam na natin ang katayuan ng ating tinanong ng tao na hindi natin kilala, ay magkapag-establish tayo ng magandang pagkikipagkaibigan at ugnayan sa kanila. Siguro para sa akin ganun din. Kung ang ating pananampalataya at patuloy tayong magsikap na makilala natin si Jesus, tayo rin mismo ay makapag-establish ng napakagandang ugnayan sa Kanya. Makilala natin siya
sa ating patuloy na pagiging tapat at pagpapahayag at pagsasabuhay ng kabutihan, ng mabuting balita na palagi niyang pinapaalala sa ating lahat. Si Juan Bautista na sa kanyang kakayahan, sa kanyang pagpapahayag at pagkaroon ng panindigan na maipaabot ang kabutihan, na pagkamalan siya ng napakaraming tao na posible siya na ang hinihintay. Pero sabi ni Juan, hindi ako. Ang susunod sa akin, siya ang totoong pinaghahandaan natin. Mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagninilay, tayo rin mismo ay magkaroon ng pagkakilanlan, hindi lang sa bawat isa, kundi kay Kristo mismo, na ating kinikilala, na ating tagapagligtas, at nagbibigay lakas sa atin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming makilala ka ng lubusan, lalong-lalo na sa patuloy naming pagkikisalamuha sa bawat isa at pagtulong namin sa mga taong nangangailangan ng aming tulong. Sana makita ka namin, maramdaman ka namin araw-araw. Amen.